At ngayon, dadako tayo sa topic or paksang preparing wrongdoing na ibibigay naman ng ating mahal na kapatid, Brother Chito Agravante. Purihin natin po ang ating Panginoon. Tayo po yung manalangin. Tayo po tumayo muna. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Espiritu Santo. Amen. Dakilang Diyos na makapangyarihan, walang patid ang iyong mensahe. Mensahe mong nagpapatatag, nagtuturo, nagtutuwid ng buhay namin. Wala pong dahilan para kami po'y manlupaypay sapagkat sagana ang iyong mga biyaya ngayong araw na ito. Simula pa kaninang umaga, dalangin po namin ito'y may sa buhay namin. May tago sa pinakamagandang bahagi ng aming puso upang anumang laban at hamon sa buhay, meron kaming mailalaban sa hamon na ito. I-bless mo ang mga lingkod mong ito, Panginoon, kaming lahat na narito ngayon. Turuan mo kaming maging matatag, maging maayos ang buhay, O Diyos, at maramdaman ng iba sa palibot namin na kami naglilingkod sa iyo. Magi kaming bahagi ng pagpapala mo, Yahweh, hindi maging dahilan ng pagbagsak, kundi sa pamamagitan ng matuwid na pamumuhay sa pag-ayos mo sa bawat isa sa amin, maging kaaya-aya kami sa aming kapalibutan. Panginoon, dalangin po namin sa hapong ito, bigyan mo kami ng pusong marunong umunawa, pusong marunong umintindi at tumanggap, nagaano ng kabigat ng mga salitang ipapahayag. Ito'y malaya po namin tatanggapin sa ikakaganda at ikakaayos ng aming buhay. Panginoon, pagpalain mo ang mga susunod pang salita, ang aming head, Sir Brother Ray, sa kanyang uling paksa. Pagpalain mo kami ngayong hapon sa kabuuan. Dalangin po namin, Lord, ang palaging tagumpay na manggagaling lamang sa iyo. Sa pangalan ni Jesus, say Amen. 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 Palapakan natin si Yahweh Al-Shaddai. At bago po tayo maupo, tayo ay inhale, exhale, and smile. Pwede na po tayong umuwi. Mapo muna tayo ng pa sa ating head. So sa hapon ito, napakaganda ng message, no? Kanina, napakalinaw ng mensahe ng Diyos. Amen po ba? And by this time, ito po yung continuity ng topic ni Brother Pat na pinahayag sa atin kung bakit tayo ay dumarating sa mga kabigatan ng buhay dahil sa mga bagay na mali. No? Kung titingnan po natin yung pinaka-bottom line ng topic na kanina na ini-elaborate sa atin tungkol sa flesh ay hindi yung mga bagay na iniisip natin na tayo, kundi yung bagay na mali sa buhay natin. Amen po ba? At itutuloy po natin ngayong hapon yung topic na repairing wrongdoing. Kapag mayroong taong nagkakaaway, nagkaka-conversation, nagkakausap, nagkakaroon ng bangayan, no? Hindi yung naiiwasan at nababanggit natin, ano ka ba? Sira ka ba o may sira ka? Amen ba? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, sira ka ba o may sira ka? Sabihin mo sa kanya, kapatid, mas sira ka. O, nagkasira-sira na, no? So, ano mang sira ngayong hapon sa pamamagitan ng tulong ng Diyos ay ma-overcome natin yung mga sira natin. Amen po ba? At ito yung pinakamahalagang bagay sa buhay natin na sa ating paglilingkod ay hindi lamang tayo nakatuon doon sa mga pinag-aagawan ng mundo. Yung mga bagay na pinagkaabalahan ng mundo. Yung mga bagay na pinag-overtamin ng mundo, kundi yung bagay na tanging si Yahweh Al-Shaddai lang ang pwedeng magbigay. Amen ba? Walang pwedeng mag-ayos ng buhay, maging sarili natin, maging sino man sa atin, maging iniidolo man nating tao, sapagkat ang tao, pag binantayan mo yan maghapon, may makikita kang mali. Nakakatawa niya? Sabi ng kasabihan, image is what people think we are, but integrity is what we really are. Ang image doon ng tao ay image lang ng tao. Pero pag nakasama yun isang oras,
isang maghapon, 2 araw, marami ka nang makikitang mali. Kuha niyo? Kaya maganda sa buhay ng tao, napakapalad ng buhay ng tao, yung taong matining, na consistent siya sa kanyang pagiging lingkod. Nakukuha niyo? Yung naaayos ang mga mali sa kanyang buhay, sa unti-unting paglalakbay natin sa mundong ito, and God will repair all doings in this life. Sinong gustong magpaayos, mga kapatid? Itaas ang kamay. Isama niyo ko dyan, no? So, repairing wrongdoing, ako po ay nakagraduate ng Electronics Technology. Ako po ay nakapasok sa Astral Philippines, gawaan ng mga electronics. Ang major ko po ay to repair the gadget, mga electronics, no? At ang pag-assemble ay madali. May planting ng PCB, yung mga pyesa, madaling itanin yan. Pero matapos maayos ang isang karaoke, ang isang radyo, at kapag pinatunog ay hindi tumunog, mayroong sira. Yung pagkumpuni, yung pagbuo ng karaoke madali, pero yung pagkumpuni ay pag-aayos ay mahirap. Nakukuha niyo? Bilang buhay natin, mas madaling maglingkod. Pero hindi madaling manatiling naglilingkod. At hindi lalong madaling manatiling naglilingkod na maayos na naglilingkod. Nakukuha niyo? Uulitin ko ha. Madaling maglingkod, pero hindi madaling manatiling naglilingkod. At lalong hindi madaling mabuting manatiling naglilingkod. Kuha niyo? Kasi along the way, tayo ay naaagaw ng kalaban. And that's why, kahit ang mga gadget habang tumatagal, nasisira. Ganon din sa ating buhay. Kapag sobrang kampante na tayo, hindi natin nalalaman, marami na palang bagay na dapat isaayos. Nakukuha niyo? Sabihin mo sa iyong katabi, kapatid, ano ba ang dapat isaayos sa buhay mo? Sabihin mo, kapatid, pakialam mo. Alam niyo, wala naman siyang pakialam, pero ang Diyos may pakialam. Kasi pag hindi ang Diyos nakialam, walang mangyayari, no? Kaya sa hapon ito, repairing wrongdoing. Ito ay kadugtong ng mali na sinabi ni Brother Pat, nang sa ganun tayong lahat ay kahit papaano ay umuwing maayos. Pag nagpaayos ka ng radyo, at binalik sa yung sira pa rin, nakaka-open, no? Dinala ko siya para maayos, pagbalik mo, sira pa rin. Ganon din sa buhay paglilingkod natin. Nandito tayo para maayos, hindi para pag-uwing sira. Kuha niyo po. Kaya sabihin niyo, repairing wrongdoings. Ano ang nakapaloob sa repairing wrongdoings, mga kapatid? Una, dapat ma-repair doon yung tinatawag na healing the heart. Sabihin niyo, healing the heart. Pagalingin ang sugat. Amen ba? Maraming, sabi kanina, sabi ni Brother Pat, nasugatan na puso, matampuhin. Kahit anong pangaral ay hindi nagaganap kasi sugatan. Kuha niyo po. Minsan ang sugat, akala mo magaling na, pero sa loob ay sugat pa. Mayroong tinatawag na healing the heart, mga kapatid. Kailangan gumaling tayo. Hindi lang ang physical, kundi yung ating emotional, mga kapatid. Kapag hindi naayos yung sugat, sa isang relationship, mga kapatid, minsan, application ko lang sa aming mag-asawa, pag napagod na kami mag-away, hindi na kami nag-iimigan. Pagod na parehas, no? Pero yung pagiging silensyo, yung hindi pagsasalita, yung hindi pagbabangayan ay merong bigat sa gitna ng aming pagsasamahan. You know why? There is a heart. May mga taong hindi nagbabangayan, may mga taong hindi nag-aaway, hindi nagsasabi ng masama, pero mabigat ang kalooban. Nakukuha niya? Sasabihin mo, galit ka ba? Hindi! Hindi nga galit, no? Ang sagot parang hindi galit, no? Pero alam niyo, ganun mga kapatid. Kaya napakahalaga na ma-restore natin yung sugat. Kasi, pasensya po sasabihin ko, kapag hindi natin na-restore yung ganung sugat,
May mga pamilyang naghihiwalay, no? May mga pamilyang nagkakagulo, hindi na re-restore yung pamilya. Nakikinig ba kayo? Sabi ng nanay ko at tatay ko bago sila namatay, iwasan nyo na mawasak ang pamilya nyo. Kasi pag nawasak na kayo, mahirap buuin. Nakukuha niya? Pero ang Diyos, gaano ka man kasira, gaano ka man kawasak, pag inilapit mo kay El Shaddai, aayusin ang buhay mo. Amen ba? Tayo ay hindi naman tayo perfecto, no? Pero hindi dahilan para malalong hindi magiging perfecto. Kaya yung una is healing the heart. Pangalawa, restoring the trust. Sabihin nyo, restoring the trust. Isa po sa pinakamabigat sa buhay ng tao, yung mawalan na ng tiwala ang ating kapwa. Doon na. Sabi nga, pag nabasa na yung papel natin, kahit nagsasabi ka ng okay, kahit nagsasabi ka ng tama, wala nang bigat. Kasi sirang-sira na. Kaya mayroong nag-away, aba, wag mo kong awayin kasi buo ang loob ko. Sabi ng kaaway, buo nga ang loob mo, wasak naman ang labas mo. Kailangan buo lahat, no? Kailangan lahat ng pagkatao natin ay buo. We have to restore the trust, mga kapatid. Ayaw ng Diyos na may itinatago. Sabi ng Mikas, chapter 6, verse 8, sinabi niya sa iyo, O tao, kung ano ang mabuti at ano ang hinihingi sa iyo ng Panginoon, kundi ang gumawa ng katarungan at ibigin ang kabaitan at lumakad ng may kapakumbabaan sa iyong Diyos. Amen po ba? Restoring the trust, mga kapatid. Sabi nga ng isang kawikaan, kahit buhay ka pa, kapag wala ng tiwala sa iyong tao, daig mo pa ang patay. Yung taong buhay pa, na hindi na pinagtitiwalaan, patay na ang pangalan niya. Pero yung taong mabuti, patay na siya, buhay pa ang pangalan. Bakit? Lagyan niya yung trust. Dala-dala niya, taglay-taglay niya, yung tiwala ng kanyang kapwa. Nakikinig po ba kayo, mga kapatid? Kaya isa yan po sa pinakahamon sa bawat isa sa atin, especially sa mga asawang lalaki, sa mga lalaki, mga kapatid. Kasi most of the time, yung tinatawag na infidelity ang problema. Amen ba? Yung mga bagay-bagay na hindi magandang pakinggan, mga kapatid ko sa Panginoon. So mahalaga kung nagkamali tayo, kung tayo ay naligaw ng landas, kung tayo ay naligaw ng daan, kung tayo ay naligaw ng pintuan, we have to restore. Hanggat may pagkakataon, kailangan maayos. Amen ba? Kapag ang isang electronics ay hindi na maayos, ang tawag doon ay pampered na. Kapag hindi na naaayos ang electronic gadgets, ang sinasabi ng manager, ipampered na yan. Pag sinabing pampered, itapon na yan. Ibasura na yan, no? Ang Diyos hindi nagpapampered. Naniniwala kayo? Kahit sirang-sira na tayo, God always give us a chance. Sabi nga ni Bishop Bacane, with the conception of sin, there must begin the conception of grace. Kapag isinilang ang kasalanan, isisilang ang habag. Nakukuha niya? Kaysa araw-araw nagkakamali ka, nagkukulang tayo, nagiging loko-loko tayo, pero biniyaan tayo ng Diyos. Because there is always grace coming from God, palaging may habag ang Diyos, pero hindi lisensya para abusuin, sapagkat ang habag na yun ay pagkakataon para ayusin natin ang buhay natin. Buhay niyo po, mga kapatid. Pangatlo is building the bridges. Una, hearting the heart, healing the heart, restoring trust, and building bridges, mga kapatid. I-build yung tulay. Nakakuha niya. Magiging sira-sira tayong lahat kapag hindi tayo marunong gumawa ng tulay sa ating kapwa. Malimit nating pinagtatawa na lang yung salitang marites, no? Parang joke na lang natin lahat, pero nakakalaki ng damage ng marites. Kapag sinira mo ang kapwa mo, kapwa natin, hindi ka nagbibuild ng tulay. Tayo ay nagbibuild ng wall, no?
tayo ay gumagawa ng sagabal, mga kapatid. Kaya, in order to restore the trust, mga kapatid, we have to build bridges. Magtayo tayo ng tulay para marating natin yung mga taong nangangailangan. Sabi ko nga nung ma-aksidente ako, maraming tao na nasa palibot, tinitingnan lang ako. Doon ko naaalala yung sinasabing, sa gitna ng maraming tao, nag-iisa ka lang. Nako niya. Kaya nga isang challenge doon, kapag pati pamilya mo, sinira mo, wala ka ng taong kakalagkarin para tulungan ka. Kaya isang magandang restoring relationship, pagalingin yung sugat, maayos unang-una yung immediate family natin. Wala tayong kakayahan na maglingkod na hanggang ngayon walang ayos na pamilya. Nakukuha niya? Hanggang maaari tayong binigyan ng chance ng Lord. Kaya sabi ko, nung ako'y ma-aksidente, wala na akong kakayahan, nakabulagta ako sa kalsada. Pero isang text lang sa bahay namin, nagkanda-ugaga para tulungan ako. Ako'y napayat kasi kapag buo ang pamilya mo, may kakalad ka rin ka para tulungan ka. Pero kung kaaway mo ang pamilya mo, maghintay ka. Eh sabihin mo siyang katabi, kapatid, ayusin mo yan. O, diba? We have to restore relationship. Sabi ng kapatid kong panganay, hindi baling mawala ang pera. Hindi baling mawala ang kabuhayan. Huwag lang tayong magkahiwa-hiwalay. Sa community ni El Shaddai, kapag may inggitan, kapag may awayan, kapag may competition, sabi ni Brother Mike, may demonyo sa loob. Sabi, tingnan mo yung katabi mo. Hindi yan, ha? Sinisiguro pala, na. So, mga kapatid, is to build the bridges, mga kapatid ko, sa Panginoon. Kaya, kailangan matulungan ang tao kung paano isaayos ang maling gawain sa pamamagitan ng pagsisi at pakikipagsundo. Amen ba? Minsan, ang kakambal daw ng hiya ay pride. Kapag nahiya kang bumati, kasi matagal na kayong nagkakaintindihan, ang kakambal na doon ay pride. Magkakambal-kambal yan, no? Ang kakambal na ng pagdududa ay takot. Pag pinag-aralan mo kung bakit nadududa, kasi takot na hindi ibigay. Mga kapatid, kailangan na isaayos ang lahat ng bagay, ma-repair yung ating pagkatao. Isang analogy, kahit gaano kalinis ng tubig, ilagay mo sa maruming baso, hindi magiging malinaw ang tubig. No? Kapag ang puso natin ay marumi, kahit anong uri ng salita ng Diyos, hindi mag-e-epekto sa tao natin, pagkatao natin, kasi marumi yung puso natin. Nakukuha niya ba? Yung Word of God, perfect, no? Yung salita ng Diyos, totoo. Yung salita ng Diyos, makapangyarihan. Pero yung puso natin ay marumi. Nandiyan po ba kayo? Mahalaga, mga kapatid ko sa Panginoon, na ito may isaayos natin sapagkat ang Diyos ay ang Diyos na naayos ng lahat ng bagay. Pero kapag ang puso natin ay marumi, doon na lang tayo susukatin ng Diyos. Sapagkat ang mundo natin ay mapanghusgang mundo. Pero ang Diyos, tinitingnan niya pa rin yung mga bagay na hindi nakikita ng marami. Ang susukatin pa rin ng Diyos sa buhay natin, mga kapatid, ay ang ating puso kalooban sa Kanya. Habang may pagkakataon sa buhay natin, na isabihin sa Kanya ang mga bagay na gusto nating baguhin, magagawa ng Diyos. Amen ba? Sabi nung isang nakasama kong choir sa sister sa retreat, Brother Chito, ang ganda ng topic ng brother na yon. Tinamaan silang lahat. Sabi ko, sister, siguro sniper ka, no? Kasi ang galing ng nilag, no? Sabi mo sa katabi, kapatid, sniper ka ba? Kinig kayo? Lahat naman tayo tinatamaan, no? Sabi ko nga, Brother Chito, ang bait-bait mo. Sabi ko, kanan mo lang, nakabarong lang ako, no? Sabi ko sa kanila. Sabi niya, Brother Chito, ang bait mo talaga. Sabi ko, hindi, pinipilit ko lang. Na, may mga taong likas na mabait. May mga taong likas na mapangunawa. May mga taong likas na mapag-intindi. Because yun ang kanyang puso. Amen ba? Kung ano yung puso mo, magra-radiate sa pagkatao natin.
Yung mga tao may sama ng loob, aba, kilay pa lang, alam na. Joke lang yun. Pakialam yung rapa, no? Kaya nga minsan, hindi daw natatakpan ng make-up, no? Kasi maglalabas pa rin yung ating kalooban, mga kapatid ko sa Panginoon. Kaya magandang bagay na tingnan natin yung ganitong analogy. Kung ang salita ng Diyos ay totoo, tayo ba ay maayos na sisiglan? Amen ba? Kailangan lagi tayong malinis na baso nang sa ganun ang kalooban ng Diyos ay malaya ding makita sa pagkatao natin, mga kapatid ko sa Panginoon. Pangalawa, yung pagkilala at pagtanggap, mga kapatid. Sabi ng Kawikaan, chapter 28, verse 13, sino man ang nagtatago ng kanyang mga kasalanan ay hindi magtatagumpay. Ngunit ang nagtatapat at tumatalikod sa mga ito ay magkakamit ng awa. Amen ba? Yung mga tao na kung saan nagtatago daw ng kasalanan ay hindi magkakamit ng tagumpay. At alam niyo natin, huwag nating tingnan ang iba. Kaya pag tiningnan ka ng iba na parang makasalanan ka, sabihin mo agad sa kanya, siguraduhin mo lang na mas balik ka sa akin. Kaya, ang tingnan natin yung ating sarili. Makipag-compete tayo hindi sa ating kapwa, kundi sa ating sarili. Kung tayo ba talaga ay kalugod-lugod sa Diyos, kailangan marunong tayong mag-diagnose. Sabihin mo, diagnose. Pag hindi ka marunong mag-diagnose, mga kapatid, ng pagkatao mo, lumalala ng lumalala, lingkod ka ng lingkod, pero may malala na palang problema. Tulad ng isang doktor, kailangan niyang ma-diagnose ang sakit bago magbigay ng gamot. Nakuha niya? Kasi pag maling gamot ang naibigay, mga kapatid, problema yun. And the same with this spiritual life, mga kapatid, kailangan marunong tayong mag-diagnose. Sabi ng isang choir, nakikinig pa kayo? Brother Chito, alam mo, nakakapaghinanakit. 15 years na akong choir leader dito. Tagal na? Mamaya-maya yung mga inakay kong mga batang choir, maya-maya nagsisialisan, pinagchichismisan ako, brother. Bawat December, pinag-iiwanan ako ng mga choir. Ang sasama nila. Sabi ko, sister, huwag kang masaktan ha. Dapat makita natin, kapag lahat ng tao iniiwasan na tayo, huwag muna sila ang tingnan nyo, ang ating sarili. Oo nga, brother buti na lang itong mga workers na ito, nauunawaan pa ako. At ikaw, Brother Chico, nagtsatsaga ka pang maggitara. Sabi ko, sister, malapit-lapit na rin akong tumawa. Nakikinig ba yan? Kasi hindi niya pinabago, hindi niya nagda-diagnose yung kanyang sarili. Lingkod siya ng lingkod. Sabi ko nga, para nasa rocking chair. Sino na ba po sa rocking chair ito sa kamay? Yung nasa rocking chair, lumba lang ng lumba, no? Pero pagtapos ng lumba niya, nandoon pa rin siya. Ganon din yung paglilingkod ng walang pagbabago. Parang nasa rocking chair. Lahat ng panahon, lahat ng prayer meeting nandoon, pero hindi nakakaalis. Nakukuha na? Sabihin mo siyang katabi, kapatid. Huwag sa rocking chair. Kailangan lumagot tayo. Kaya nga, basic Christian maturity, no? We have to mature. Hindi naman ngayong araw. It is a process. Proseso para ma-diagnose natin. We have to ask guidance from God. Kaya may guidance tayo kanina. Para makita natin yung mga flaws natin, yung mga errors natin. Kapag marunong tayong kumilala ng tama at mali, yan yung prayer ni King Solomon kay Yahweh. Sabi ni Yahweh, anong gusto mo? Kayamanan, maraming pera. Sabi ni King Solomon, bigyan mo ako ng karunungan na kumilala ng tama at mali. Marirepair natin ang ating mali. Maiayos natin ang ating buhay kapag tayo mismo ay ma-diagnose natin. Malaman natin kung anong mali meron tayo. Palapakan natin ang ating Panginoon. Kailangan yung pagtanggap ng mga kapatid ko sa Panginoon. Sabi ng 2 Corinthians 5:17, kaya nga po ang sino man ang nasa kay Kristo, siya ay bagong nilalang. Ang dating mga bagay ay lumipas na. Narito ang lahat ay naging bago. Sabi nga na napatid ng preaching noon, wala na daw yung luma, pero wala pa rin yung bago. Hindi ba kaya?
Nako, brother, nung maglingkod ako sa Diyos, wala na yung lumang buhay ko. Pero hindi rin na dumating yung bago. Nakukuha niyo yan? Hindi na siya makasala, hindi na siya nagmumura, hindi na siya nang away, pero may mga bagay na hindi pa dumarating sa kanya. Si Kristo ay nagpakita ng magandang pasimula, ng magandang ento sa atin ng tunay na lingkod. Sabi ng Panginoon, if you want to follow me, you have to deny yourself. Kung gusto mong sumunod sa akin, kalimutan ang ukol sa inyong sarili. Nakukuha niyo ba? Sapagkat ang tao ay punong-puno ng panghusga. Amen ba? Pero ang Diyos, kapag kampante ka na alam mo ang sarili mo, na araw-araw binabago ka. Sabi ng kanta, binabago mo ko araw-araw. Alam niyo ba ang English niya? Gusto niyo malaman? You will change my life daily. Tama ba nga mag-grammar doon? May mga teacher pala dito, no? Palapakan natin ang Panginoon. Bigyan ko kayo. So mahalaga mga kapatid ko sa Panginoon, nagbabago tayo araw-araw. Hindi naman lahat ng panahon. Marami kasing parang adrenaline rush. Bago na ako, Lord. Aba, sigaw ng sigaw, okay na siya. Na-repair na siya ng Diyos. Nung tanongin, kailan ka nagbago? Kahapon lang, Brad. Sirang-sira na. No? Pero mahalaga in the process na habang panahon ay magiging ayos. Hanggat maaari, hanggat nakasalalay sa inyo, magkipagpayapaan kayo sa lahat ng tao. Tulad daw ng isang relasyon na kailangan ayusin, kailangan natin makipagkasundo, yan po ang mga laman yan. Sa mga taong nasasaktan natin upang maibalik ang kapayapaan at pagkakaisa. We will never meet into the point of makipag-ayos kapag tayo mismo ay hindi pa ayos. Sabi ni Brother Rafi, hindi pa ayos kasi hindi pa tapos. Walang matatapos kapag walang naaayos. Kapag inayos tayo ng Panginoon, magkakaroon ng pagtapos ang kabutihan ng Diyos. Nakukuha niyo? Sabi ko lagi sa paglilingkod, we have to change the mindset. Dito hindi lang payamanan, hindi lang pagalingan, hindi lang bidahan, kundi patamaan ng relasyon sa kapwa. Kasi, pag nawalan ka ng trabaho, trabaho lang. Kapag nawalan ka ng pera, pera lang. Kapag nawalan ka ng boyfriend, mag-iyak ka na lang. Pero pag nawala ang paglilingkod, buhay at kamatayan ang kapalit. And that's why we have to repair this life, mga kapatid. At walang ibang pwedeng mag-ayos kundi si Yahweh El Shaddai. Sabihin mo siyang kalabi, kapatid. Tama na yan. Tumayo na tayo. Dakilang Diyos ang makapagyarihang salamat po sa hapon ito. I-bless mo kaming lahat. Nakita namin ang pamamaraan ng pag-prepare mo sa aming buhay. Tinatanggap namin na maraming bagay na dapat isaayos. Maraming bagay na dapat mabago. Ngayong hapon ito, dinideklara namin, Panginoon, nakikilos ka sa aming kalagitnaan. Gagalaw ang iyong kapangyarihan. Maging hanggang mamaya sa healing message, mabubuo, mapupulpil ang iyong plano sa aming buhay. Sa aming pag-uwi, kami mga matured Christian na sa aming buhay. Salamat, Yahweh, sa iyong pagtulong sa amin ngayong hapon. Kalimutan mo na ang nakaraan sa mga